Good day po sa mga Piso Tab builders natin dyan. Meron po tayong bagong release ang JDS Provisioning Tool. Punta lang po kayo sa ating website. Makikita po ninyo. Meron po siyang modular magana UI, device owner configurator, ESP flasher, app installer, app cloner, tsaka auto updater na po tayo. So, download lang po ninyo yan. Click lang po natin yung download button para sa ating new JDS Provisioning Tool. Bagong-bago lang po to. Release ko lang po ngayong araw. Click lang po natin yung download app or yung dito sa may taas, or pwede rin po itong install dito, yung download in Windows. Yan. So kapag na-download nyo na po, kailangan po nating i-install. Pag na-install nyo na po, ganito po ang ating dashboard. So makikita po natin sa gilid, meron po tayong app installer, device owner, app cloner, at ESP flasher. Pag sa may app installer po, dito po tayo pipili kung ano po yung mode na pipiliin natin para sa ating Piso Tab rental. So kung may basic mode po tayo, centralized mode at charge protection mode. So yung basic mode po, ito po yung activated po siya through charging. Tapos yung centralized mode naman po, ito po yung maraming devices. Sa charge protection naman po, ito naman po yung kailangan natin na gagamitin ng ESP para po makontrol yung charging ng ating device. So kapag selected na po yung ating device dito, pag wala po kayo nakikitang device dyan, refresh nyo lang po. Para po makakita nyo yung device, dapat naka-enable po yung device owner, ay yung USB debugging po sa ating devices. So, dapat naka-enable po yung developer option para ma-enable nyo po yung USB debugging para po magpakita siya dito. Yan. Kapag meron na po yan, click lang po tayo, mamili lang po tayo ng ating mode na kailangan install. Sa akin po, basic mode. And then, download and install. So, pwede pong maraming devices nang sabay-sabay po yan. So, download and install. Ayan. Make sure lang po na may internet po tayo kasi magda-download po yan sa ating online server. So, yan makikita po natin installing na po sa ating itel na tablet. After nun, pag na-install na po sa itel, susunod na po niya yung next device na. Ayan. So, makikita nyo po installation complete at makikita po natin dito sa ating tablet ay meron na po siya. Ito, JDS Basic. Yan, click nyo lang po yan para po ma-turn on natin yan. Then, dito din po, JDS Basic. Ayan. So, naano ko na po to, setup ko na po kanina. Ito lang po yung kailangan na lang. Yung gagawin po natin siyang home launcher. Then, makikita po natin sa settings, punta po tayong password po is 1234. Login. Sa system, makikita po natin na hindi pa po siya device owner. So, dito po tayo sa ating provisioning tool. Click lang po natin device owner. At may step po tayo. Pipili po tayo kung anong apps po yung i-install natin. Kagaya kanina, basic mode. And then, click lang po natin kung anong device po yung i-target natin. Sa akin po, itong itel lang. Kapag hindi po ulit nagpakita, refresh nyo lang po. And then, click natin itel, and then activate device owner. Pag click po natin activate device owner, papakita po sa baba, device owner activated. Check po natin dito sa ating apps. Ayan, makikita nyo na po. Meron na po yung remove device admin. Ibig sabihin po, activated na yung device owner. So, dito naman po tayo sa app cloner. Meron po tayong selection, local cache, or yung pipili po kayo ng device. Sa akin po, ito po yung source na gagamitin ko, yung phone ko, which is ito pong Android device ko. And then, click lang po natin siya. Fetch from apps from source. At ipapakita niya po dito lahat ng apps na meron po yung aking mobile device. So, wait nyo lang po siyang mag-fetch dahil kapag marami po yung apps sa device nyo, matagal po talaga magpapakita. So, makikita nyo po yung mga apps na naka-install na po sa loob ng device nyo. Pipili lang po kayo kung ano po yung mga gusto nyo ilagay. For example, Brave browser po. Yan. And then, dito po sa connected device, ito po yung target device natin. Dito po natin i-install yung mga devices. Yung mga apps sa ating device. So,
At dahil isa lang po ang nakakonect, itong tablet, ito lang po yung magpapakita. So click install, and then wait lang po nating matapos, dahil ang gagawin niya po, isi-save niya po muna yung APK ng browser, ay yung Brave browser sa ating PC bago niya po ito i-install. So kapag ganito na po, installing na po yan. Wait lang po natin. Ayan. So makikita nyo po, clone install process complete. Ibig sabihin po na meron na po sa ating tablet yung Brave browser. So check po natin. Ito po, meron na po siya. So pwede na po natin siyang ilagay sa manage pin apps natin. Ayan. Meron din po tayong ESP flasher. Dito po sa ESP flasher, para po to sa mga gagamit ng smart charging protection or yung centralized mode po natin. So ang gagawin lang po natin ay isaksak po natin yung ESP8266 natin or ESP32 sa ating computer. Gawin ko lang po, saglit lang po. Yan po, connected na po. Kapag na-connect na po natin, click lang po natin yung scan button dito sa taas. And then, hanapin po natin yung COM port po. Kagaya po ito, COM-port 5. And then, connect and detect chip. Kapag ESP32 po, kailangan po natin i-hold yung boot button sa ESP. Pero dahil hindi na po siya dahil ESP8266 po siya, no need na po natin i-hold yung boot button. After po, step 2. Pipili po tayo ng firmware na kailangan natin gamitin. Dito po, meron po tayong ESP8266 na with external timer. Tapos meron po tayo dito yung with reset button. Pero dahil may updates pa po tayong darating, madadagdagan pa po yan. And then, click lang po natin yung full chip erase. Ang full chip erase po ay gagawin niya po is didelete niya po lahat ng mga old firmware na naka-install sa ESP nyo. Para po kung for example, meron po kayong papalitan na Wi-Fi, madidelete po yun. So, kapag naka-uncheck po yan, yung mga old data or like Wi-Fi credentials is hindi po matatanggal. So, recommended na lang po na i-check po natin yan. And then, click lang po, download and flash firmware. Yan, waiting na po. Erasing and flashing. Makita nyo po sa process logs na nag-i-install po siya. Pina-flash niya po yung firmware. Yan. So, kapag nagpakita na po ito, microcontroller flash successfully, ibig sabihin po, ready to go na po ang ating ESP8266 or ESP32. So, sa settings naman po, dito po nakalagay yung ating system maintenance. So, meron po tayong clear cache, yung sa may, kung meron po kasing nakasave yan, so nakastatus siya, save siya. So, kapag click po natin yung clear cache, madidelete po yun. Check for updates. Pwede po nating may manual button po tayo for check for updates kapag para po dito sa ating provisioning tool. So, meron din po tayong app cloner library. Dito po nakasave yung mga na-clone po natin na apps. Pwede po natin i-delete yan once na may new firmware, ay new update po yung apps natin. So, yun lang po ang ating JDS provisioning tool. Kapag may mga tanong po kayo, message lang po kayo sa ating page at magre-reply naman po ako once na kaya po natin. Thank you and have a great day. Bye-bye.